May ikinakasang kilos protesta ang ilang grupo ngayong Sabado para tutulan ang patuloy na pag-angkin ng China sa ilang bahagi ng ating karagatan. Tingin naman ni dating Pangulong Fidel V. Ramos, dapat gawing mahalagang isyu ngayong darating na eleksyon ang isyu ng West Philippine Sea. May report si Rafi Tima. Habang gumugulong ang kaso ng Pilipinas laban sa China sa United Nations Arbitral Tribunal sa The Hague, Netherlands, ayaw pakampante ng West Philippine Sea Coalition. Isang kilos protesta ang ikinakasa ng grupo ngayong Sabado. Hinihikayat din nila ang ating gobyerno na gamitin ang pagkahilig ng mga Pilipino sa social media para ipalaganap ang ating posisyon laban sa China. The government should initiate moves to organize an international army of information warriors to expose the pirate of the South China Sea and sink its lies with the truth. Pwede rin umanong magtagumpay ang pag-boycott sa mga produktong made in China. Ang hindi pagbili halimbawa ng mga damit, plasticware, pagkain at mga household items mula China kahit isang beses lang sa isang buwan ay malaki raw ang maipaparating na mensahe. That's 240 billion pesos just from 20 million Filipinos not buying 1,000 pesos worth of goods every month from China. 1,000 pesos doesn't mean you're not buying anything anymore from China. But 240 billion pesos is a big hit. Kasama rin sa alyansa ang isang grupo ng mga kabataan na nag-iikot na raw sa buong bansa para mangalap ng pondong pambili ng 82 bangkang pangisda. Gamit ng mga bangkang ito, maglalayag daw sila patungo sa West Philippine Sea sa Disyembre. Pinoproject po natin dito yung 82 boats, tapos may isang Chinese warship. Tapos napakagandang tingnan, sir, na wala po kaming dalang armas, saya at puso lang po ng pagiging Pilipino yung dala lang natin doon. Ang issue ng West Philippine Sea hindi rin pinalagpas ni dating Pangulong Fidel Ramos sa paglulunsod ng kanyang bagong libro kanina. Dapat bang election issue yung West Philippine Sea issue? Dapat bang pagtuunan ito ng pansin ng mga kandidato? Dapat. We Filipinos must be smarter. Nitong Sabado lang, muling nagsagawa ng surveillance flight ang US Navy sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa US Navy, isa itong routine surveillance flight at bahagi ng pagpapanatili ng freedom of navigation o kalayaan sa paglalayag sa rehiyon. Nakita sa surveillance na halos tapos na ng China ang pagtatayo ng airstrip sa isa sa kanilang mga ginagawang isla. Tingin naman ng isang defense expert sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na sunod na magsasagawa ng land reclamation ng China. Ang shoal na ito ay malapit sa Zambales at napapaloob sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Yun ang tinitingnan namin ang next logical step for China to bolster its presence in the area, to conduct land reclamation work sa Scarborough Shoal. Total, nagawa na nila sa ibang major geographic features. Kaya naman tama lang daw ang plano ng Philippine Navy na gawing permanenteng naval operating base ang dating US Naval Base sa Subic, Zambales. Ayon sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA, kabuuang 13 hektarya ang kanilang ilalaan para magamit ng Philippine Air Force at Philippine Navy. Bagamat mainit ang mata ng ilang grupo sa muling pagbuhay ng ilang pasilidad sa Subic bilang military facility dahil sa posibilidad na bumalik dito ang mga Amerikano, ayon sa isang source, ang tunay na target ng Pwersang Amerikano ay ang 2 naval base ng Pilipinas sa Palawan dahil mas malapit ito sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Rafi Tima, GMA News.